Hello mga kadarag, tatalakayan naman natin ng pulang airlab at puting airlab. Disclaimer lang po, ito po ay ayon lang sa aking research and pag may maliman po akong masabi ay pwede niyo po akong i-message para maitama po natin. Bago po tayo magumpisa, ako nga po pala si Vet Molina, manang Vet Backyard from Purok Uno, San Macario Norte, Natividad, Pangasinan. Ang kulay ng airlab ng manok kabilang sa mga darag native chicken ay may kinalaman sa genetics o lahi ng manok. Narito ang paliwanag kung bakit ang ilan sa kanila ay may puting airlab habang ang iba naman ay wala. Genetics o lahi ng manok. Ang kulay ng airlab ng karaniwang namamana sa mga native chickens tulad ng darag, ang airlab ay madalas pula. Pero pwede magkaroon ng puting airlab kung may halo ng ibang lahi sa dugo nito. Halimbawa, leghorn o ibang puting airlab breeds. Karaniwang katangian ng mga native breeds tulad ng darag ay pulang airlab. Yung mga darag na may mga puting airlab, maaring indikasyon na may lahing layer breed o ibang imported breed. Kung ang isang darag ay napuruhan ng white leghorn, maaring may sisiw na nagmana ng white airlab kahit na mukhang native. Ang airlab color ay hindi laging direktang tumutukoy sa purong lahi, pero indicator ito ng genetic mixture. Ugnayan sa kulay ng itlog, may lumang paniniwala na puting airlab ay puting itlog. Pulang airlab ay kayamangging itlog. Kung importante sa iyo ang pagpaparami ng purong darag, iwasan ang mga may puting airlab dahil maaaring hindi sila 100% native na dugo. Kung gusto mong magpadami ng mga matibay o mas produktibong manok, halimbawa mga itlog, minsan okay lang ang controlled crossbreeding. Kung tinatanong nyo sa akin kung ano ang lasa ng mga may white airlab, halos parehas lang sila na may mga pulang airlab. Kung sa tindig at itsura ay talaga namang nakakaakit ang mga may white airlab. Pero kung sa purity, doon tayo sa may pulang airlab. Ito lang naman ay base sa aking research and sana may natutunan po tayo mga kadarag. And happy farming!